Alright, mega love shoutout. Nagbabalik mga kabsat, Maestro Paul TV. Nag-dinner na ba ang lahat? Shoutout po sa inyo mga kabsat. So mga bagong pasok, shoutout po sa inyo. 34 live viewers. Sa mga di pa po nagla-like dyan, like and subscribe mga kabsat. O, Shasha, ano pang pag-uusapan natin ngayon? Maestro, Diyos ko po Lord, Rudy, nakita nyo na ba? Grabe naman mga kakabsat. Si Marcoleta, mula nung naaresto, mga kakabsat, nagkakasakit. Nasa PNP General Hospital mga kabsat, no? Samantalang si Mike Arroyo nakakulong na mga kabsat. Pero hindi pa rin yata, mukhang matatagalan pa yata mga kabsat. Pero ito pa, nako po, naka-hospital arrest itong si Marcoleta. Pero mga kabsat, may panibagong kaso ulit na talagang, warrant na actually. May warrant na naman si Marcoleta mga kakabsat. Grabe naman yan. Huwag nyo naman ginaganyan si Marcoleta. Dinagdagan nyo na naman ng problema. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa mga sakit-sakit niya. Kasi samantalang nung mga rally, ang lakas-lakas niya. Kahit nung rally ng INC, ang lakas niya. Sobrang lakas niya. Pero bakit biglang nung na-arresto nagkaganito? Grabe naman kasi kapag na-aaresto pala, lumalabas yung mga sakit. Bakit ganyan? Bakit ganun? Diyos ko po, Rudy, bakit ganun? O pag-usapan natin, Diyos ko po. Grabe naman yan. Huwag ganun. Pag may sakit, sakit lang. Hindi yung grabe naman. Agoy. O ito. Ikalawang arrest warrant. Dilabas kanina mga kakabsat. Grabe naman. Shout out sa 53 live viewers. Like and subscribe tayo. Mabsat, no? Ikalawang arrest warrant ni Marcoleta. Inihain na. Naghain ng panibagong warrant of arrest sa kasong graft laban kay Senador Marcoleta na nananatili sa PNP General Hospital matapos maaresto dahil sa plunder. Ano bang sabi sa news? Silipin nga natin saglit. Ano bang sabi? Ito. Sandigang Bayan Sheriff serves second arrest warrant. Ako, kanina lang to kaninang hapon lang to. Panibagong arrest warrant. Ako, doble problema nito. Arrest warrant over another case. Problemado na. May sakit na sa hospital na nga Baka sa susunod naka-wheelchair na siya o kaya naka-neck brace. Pag ganyan, wag niyong napatungan ng kaso. Plunder pa lang nagsisilabasan na yung sakit. Matadagdagan niyo pa ng graft. Ay, grabe naman kayo. Grabe, di ba, Sir Leonardo? May bagong kaso na naman. Actually, to talaga. May warrant of arrest. May bill nga lang, 30,000. No? Ang Sandigang Bayan served another warrant of arrest against Senator Marcoleta, in this time in connection with a separate graft involving the alleged violation of Presidential Decree Number 46. Presidential Decree Number 46 prohibits government official and employees from receiving gift. Tumanggap siya ng donasyon and private individuals from giving gifts. Kasama na doon si Mike Defensor na nagbigay na private on any occasion in connection with the official functions. The arrest or the warrant issued by the Anti-Graft 4th Division was served Thursday morning, kaninang umaga, by Sandigang Bayan Sheriff according to the Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group. Kanina, we immediately dispatch yung mga personal ng CIDG to verify and validate such news. And yun nga, nalaman natin it was already served by the Sheriff of the Sandigang Bayan, CIDG National Capital Region, Chief John Gigi. Nako, ABS-CBN, wag natin i-play yan, makaka-copyright tayo dyan. Gigi said Marcoleta was a former lawmaker Mike Defensor are named as accused in the PD46 presidential degree case, unlike the earlier plunder case where 4 respondents were charged. The 4th Division found probable cause to charge Marcoleta and Defensor with violating the law. Marcoleta remains under guard of the PNP General Hospital wherein is undergoing
Medford pneumonia. Naku, nagkakasakit. Desert Spring. Alam mo naman, hindi pwedeng ganun. Ang dami ng sinakripisyo ni Marcoleta tapos sa isang iglap nagkakasakit. Di ba? Mas masarap pa sa hospital kaysa sa loob ng selda may aircon, nakahiga, may nurse, may doktor, may tibog. Yun lang. Tumpak, Sir Leonardo Ansag. Tumpak! Pero may panibagong warrant na naman. Sabi pa dito, he said that the senator will not be transferred to jail until he is declared medically fit by the PNP General Hospital. Once there is a clearance from the PNP General Hospital, yung mga medical team na pwede na siya, able body na siya to be committed, and he will do so kasi we are mandated to do so. Otherwise, there will be a delay for us. He added that this morning, Marcoleta, without medical clearance, could put his health risk. Ooh! Ang galing talaga, no? Kapag may rally, ang tapang. Diba? Kapag nasa Senado, ang tapang. No? Nung naaresto, biglang nagkasakit. Nung naaresto. Parang si Kod lang, parang si sino na yan, Sir Leonardo, ano na pangalan na nun? Si Manuel Bunuan, di ba? Naka-wheelchair pa nga eh. Naka-wheelchair pa. Diyos ko po. Ngayon, nagkakasakit na sila dahil ito, sa pneumonia. Tama ba? Pneumonia ba? Once there's clearance, paano kapag nag-commit natin siya ng kanya may-ari along the way? So, kailangan may medical clearance muna before we do so. Despite being confined at the hospital, Marcoleta remains under the custody of CIDG with police personnel guarding him around the clock. Immediately, family members and his legal counsels are allowed to visit while requests from other visitors are evaluated by the CIDG. Yun lang. Paano ba yan, Sir Leonardo? May sakit, yan ang magagawa natin. Nakakalungkot man, pero ganun talaga, Sir Leonardo. Desert Spring. Paano ba yan? Nagkakasakit. Anong gagawin natin sa susunod? Ito, panibagong warrant. Aray ko po, Lord. Sige, silipin natin ito. Panibagong warrant. Division ng Sandigan. Ipinaaresto na rin ang 4th Division ng Sandigan Bayan sina Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Pinapaaresto na. Panibagong mugshot na naman yan. Kaugnay ito ng kasong isinampa ng Ombudsman na paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na tumanggap at sa mga pribadong individual na magbigay ng mga regalo o anumang mahalagang bagay sa anumang okasyon. Nagtakda ang korte ng piyansa na nagkakahalaga ng 30,000 pesos bawat isa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Kasabay nito, ipinag-utos din ng korte sa Bureau pesos bawat isa. Meron to for bail, provisional liberty of accused is hereby to set 30,000. Ay, kayang-kaya yan. 30 million nga ang donasyon ni Mike Defensor. Di ba si Leonardo 30 million? Kayang-kaya yan sa 30,000 lang na bail. Sa graph. Kayang-kaya yan. Chicken yan. Kayang-kaya yan. Para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Kasabay nito, ipinag-utos din ng korte sa Bureau of Immigration na pigilan ang pag-alis ni na Defensor at Marcoleta sa bansa sa pamamagitan ng Hold Departure Order o HDO. Samantala, nagpasya ang Sandigan Bayan 6th Division na pagsamahin na ang mga kaso laban kina Marcoleta, Defensor, Joseph Espiritu at Aristotol Viray. Sa inilabas na resolusyon, nagpasya ang korte na ang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ay dapat isama sa kasong plunder na kasalukuyang nakabinbin sa 3rd Division. Ang dalawang kaso ay nagugat sa parehong mga pangyayari, sangkot ang parehong mga partido at mangangailangan ng parehong mga saksi at dokumentaryong ebidensya sa panahon ng paglilitis. Sinabi rin ng Anti-Graft Court na ang pag-iisa ng mga kaso ay makakatulong sa mabilis na pagpapasya at makakaiwas sa magkakasalungat na desisyon. Ang hakbang na ito ay upang matiyak ang maayos na daloy ng hustisya para sa lahat ng panig. Dante Amento, humahataw. Tuloy pa natin.
This is a law that makes a criminal offense for government officials and employees to receive and for private individuals to give gifts on any occasion. Hindi pa man nadadala sa kulungan si Senator Rodante Marcoleta. Hindi pa nakakakulong sa kulungan pero may panibagong kaso ulit. May panibagong warrant. Panibagong warrant of arrest na naman ang isinilbi sa mababatas sa loob ng Philippine National Police General Hospital. In short, panibagong mag-shot na naman yan, Sir Leonardo. Panibagong mag-shot. Ang panibagong kaso ng senador ay may kinalaman sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa sinumang nasa gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Ito yung pagtanggap, pagbigay sa anumang okasyon sa isang government official and or employee. Ito yung PD 46. Ito yung sinasabi ng 4th Division na nalabag ni na Senator Marcoleta and Michael Defensor. Agoy. Okay? So yung dalawa po na yun, sir, na-serve na po pareho. Yes. Kay Mike. It was already served by the sheriff ng Sandigan Bayan. Sinabi pa ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief Police Colonel John Giagi na isumite na nila sa Sandigan Bayan kahapon ang hiningi na medical certificate kaugnay sa kondisyon ni Senator Marcoleta. There is a directive for us na actually noong July 6 pa lang nag-return na kami ng warrant. This contains yung mga mugshot niya. Shout out Deborah G. Lahat, fingerprint, yung certificate of detention, and so on and so forth. Now, ang kulang lang that time is yung medical certificate or medical condition ni Senator Marcoleta, which we submitted yesterday. Upon receiving yung directive from Sandigan Bayan, we immediately presented ko them yung condition niya at kung sino ba ang nagbabantay. Again, it is the CIDG. Samantala, sa pinakahuling resulta ng laboratory test ni Senator Marcoleta, lumabas na mataas ang bad cholesterol ng mambabatas. Habang hinihintay pa ang resulta ng kanyang 2D echo na magpapakita naman ng kondisyon sa kanyang puso. Patuloy naman aniyang ginagamot ang mild pneumonia ng mambabatas. Ayon kay PNP-GH Internal Medicine Chief Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, sakaling hingin ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng mga doktor sa PNP, mas mainam aniya na huwag ihalo sa general population si Marcoleta sakaling ilipat ito ng kulungan. Kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, 'di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating pantayan. Kaya 72 na po si Kung siya ihalo dun sa karami. Yeah, oo, kung sa marami po. So hindi po, kung ako po yun, hindi ko advice na isama siya. Pasado 2:00 naman ang hapon nang dumating si Senator Robin Padilla sa PNP-GH para dalawin si Senator Marcoleta. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sorry, nakamute tayo. Buti na lang nakita ko yung comment ni Sir Leonardo, nakamute pala tayo. Sorry naman. Shout out Liberty Torino. Maestro Paul, may rally daw bukas ang DDS. Pangungunahan ni Pokis, siya daw ang nag-live na nagsalita. Magdala daw sila ng granada. Ay, ganoon? Ay, grabe naman yan. Pag nakita si BBM. Grabe naman yan.
delikado yan. Ako po, mag-ingat-ingat ng mga tao dyan sa mga rally bukas. Ano pa lang bukas? Friday? Kaya ingat-ingat tayo. Dumalaw si Abnoy, dapat makulong na rin. Ay, malapit na si Leonardo pag lumabas na yung arrest warrant din niya. No? So, sa obstruction of justice na ginawa niya sa pagpapatakas kay Puganting Bato. Diyos ko Lord. O, siya. Okay na tayo. Actually, papatungan pa natin to, pero pakinggan natin si Attorney Enzo Recto, Mabsat. So, countdown muna tayo. Mabsat, yan po yung ating isang topic. Continuation pa rin tayo, pero version naman ni Attorney Enzo Recto, pakinggan natin. Alright, here we go. Countdown tayo in 30 seconds.